lahat, ako po ito si Manghuhula ng Kinabukasan at ngayong araw na ito ay bibigyan ko naman ng hula ng kapalaran ang lahat ng mga taong ipinanganak sa Year of the Dragon. Okay, Year of the Dragon, kayo naman po ang aking bibigyan ng monthly and daily reading para sa buwan ng June 2020. Okay, so Year of the Dragon, meron tayo ditong 31 cards sa inyong spread. 30 sa mga yan ang makikita ninyo sa gitna ng spread ninyo, no? Yan kasi ang kumakatawan sa bawat isang araw ng June 2020 calendar, no? So, from June 1, yung nandyan, tapos June 30, okay? Yan kasi yung magiging batayan natin kung ano ang magiging enerhiya nyo pagdating ng bawat araw sa June 2020 calendar, okay? At dito naman sa pinakakaliwa ng spread ninyo, yan naman po ang tinatawag kong leading card. Okay? So, yan po yung overall na mararamdaman, mararanasan, or makikita ninyo sa buwan ng June 2020. Okay? So, Year of the Dragon, bago ako magsimula, may dalawang bagay lamang akong nais linawin, no? Una, ito ay combination ng positive and negative reading, no? So, kung hindi po kayo o hindi po ninyo gusto na makarinig ng mga negative na balita or sitwasyon, close nyo na lamang po yung YouTube, close nyo na lamang po yung video, at huwag na po kayo magpatuloy, okay? Otherwise, kung gusto nyo pong malaman yung mga detalye nito at kung nakikurious kayo sa mga images na nandito, just keep on watching lamang po, no? Huwag lamang sana kayo mag-comment ng mga masasakit na salita or mag-hit po ng dislike sa ating video. Pangalawang bagay, posibleng mangyari at posibleng din namang hindi mangyari ang reading na ito, no? So, please, wag nyo po itong masyadong seryosohin or damdamin ng gusto, bagkus kunin nyo lamang ito bilang gabay, bilang mensahe, or bilang babala para sa inyo, Year of the Dragon. Okay? So, magsimula na tayo, Year of the Dragon, para sa inyong leading card or overall na mararamdaman, makikita, or mararanasan ninyo para sa buwan ng June ay mayroon tayo ditong High Priestess card. Sinasabi sa akin dito na ang buwan ng June para sa iyo ay more on research. Okay? More on research. Maraming impormasyon ang papasok sa iyo para sa buwan ng June 2020. Sobrang dami. Sobrang daming balita, sobrang daming ganito ganyan na impormasyon sa mga social media sites or maging sa workplace nyo. Pero ang sinasabi na mensahe nito sa akin or overall message nito ay mag-research. Alamin mo kung ano yung totoo at alin dun yung fake news, okay? Parang ito, 'di ba? Itong taong ito or itong prinsesa na ito ay binabalanse niya, no? Yung balita or impormasyon na nare-receive niya at tinitingnan niyang mabuti or sinusuri kung alin ba diyan sa dalawang yan yung totoo at yung hindi. Okay? So, yan. Kasi may mga balita kasi na medyo shocking pakinggan, katulad ng bulaklak, medyo magandang pagmasdan, medyo magandang pakinggan, pero pag sinearch mo, yun pala, false hope lang pala, false hope yung binibigay sa iyo. Okay? Or pawang kasinungalingan, di ba? So, di ba napakasakit naman yan para sa iyo, Year of the Dragon, kung ikaw ay mabibiktima ng fake news, di ba? Kaya ang mensahe nito para sa iyo, do research. Okay? Yan ang overall, no, para sa iyo, Year of the Dragon. Now, para sa ating mga daily readings ninyo, ito na, magsimula na tayo. June 1, we have here 10 of Cups para sa iyo. Year of the Dragon. Sinasabi sa atin nito na punong-puno ng kasiyahan ng araw na yan sa iyo, okay? Sa pamilya mo pa lang, evident na yung pagiging happy family ninyo, no? And dahil happy yung family at maganda yung umaga mo kasama yung pamilya mo, kung kaya nabitbit mo siya
sa workplace mo, no? Naging energetic ka, naging positive, punong-puno ka ng positivity sa sarili mo, no? O yung positive vibes nga na tinatawag dahil nabitbit mo siya sa bahay, di ba? Kanina nga sabi ko, naging masaya ka kasama yung pamilya mo at nabitbit mo siya, no? Nadala mo siya sa workplace mo. Kung kaya, yung workplace mo rin ay naging masaya din. Okay? Sa araw na yan. Next, June 2, 2020, we have here the Magician card. Ito naman, ipapakita mo ang yung hidden skills. Okay? O yung talents. So, kung may talento ka, malamang sa araw na yan ay ipapakita mo kung ano yung natatagong galing at talento na mayroon ka. Okay? At baka madiscover ka sa kumpanya mo sa araw na yan. Okay? So, kung may powers and skills na tinatago, ipakita mo na yan, di ba? Para maganda. Next, June 3, 2020, we have here the Queen of Cups. Ito naman, more on, pag-ibig, no? Sa love life nyo. Ngayon, kung ikaw dito ay single pero may ex ka, malamang itong si ex mo ay bumalik sa iyo sa araw na yan or magparamdam yung ex mo sa iyo sa araw na yan. Okay? May mga konting chat-chat kayo sa isa't isa sa araw na yan at titignan mo kung karapat dapat ba siyang bigyan ng second chance or hindi. Okay? So, yan yung nakikita ko sa araw na yan. Next, June 4, 2020, we have here the Nine of Pentacles. Maganda yung nangyayari sa iyo sa araw na yan. At yung mga magagandang pangyayari na nangyayari sa iyo sa araw na yan ay malamang sa malamang i-display, ipopost mo yan sa social media. Katulad na lang man ng Facebook or ng Twitter or ng Instagram, okay? Kasi kung mapapansin mo ang Nine of Pentacles, i-display ng babaeng nasa picture yung mga pentacles niya, no? Ang mga pentacles, yan yung sumisimbolo ng mga magagandang bagay na nangyayari sa atin. I-display niya sa labas at na nakikita ng madla. Kaya ikaw, ipopost mo yan sa social media na nakikita din ng madla. Kung kaya, nagbibigay ka rin ng inspirasyon sa kanila. Okay? So, yan yung magandang balita sa iyo. Year of the Dragon sa araw na yan. Now, June 5, 2020, we have here the Five of Pentacles. Ayan, negative ang dala niyan para sa iyo. Medyo magigipit ka sa araw na yan, pang-financial. At, kung hihingi ka ng tulong sa araw na yan, malamang walang tutulong sa iyo or konti lang yung tutulong sa iyo sa araw na yan, okay? Kung mahihirapan ka dito makahanap ng tulong no? Sapagkat sila din, gipit din, no? Panahon ng taglagas at taglamig sa iyo sa araw na yan. Okay? Sana mapaglabanan mo yan. Year of the Dragon. Next, June 6, 2020, we have here the Seven of Pentacles. Ito naman, sinasabi naman sa atin dito na i-appreciate mo yung mga little things na naibibigay sa iyo yung ating Panginoon, di ba? Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos or sa Panginoon dito, Year of the Dragon, dapat i-cherish mo yung mga magagandang bagay na binibigay sa iyo ng ating may likha o ng ating Panginoon, malaki man yan or maliit, dapat pinagpapasalamat pa rin natin yan, no? Huwag tayong tumulad sa taong yan na nakafocus lagi sa mga negative na nangyayari sa paligid niya, no? Or sa mga negative na nangyayari sa kanya. At nakakalimutan niya yung mga nakatagong positive na biyaya na ibinibigay sa kanya. Okay? Ang mensahe lang naman ito, huwag tayong mag-focus sa mga negative side. Mag-focus tayo sa mga positive na binibigay sa atin ng Diyos. Okay? Maliit man yan, kung maliit, magpasalamat pa rin, okay? Next, June 7, 2020, we have here the King of Wands sa inyong spread.
Sinasabi naman sa akin dito na may taong tutulong sa iyo sa araw na yan, no? Kung ikaw ay nagigipit sa pampinansyal, medyo marami ang tutulong sa iyo sa araw na yan. At nakikita ko na bukal naman sa kalooban yung pagtulong nila sa iyo. Walang bahid ng negative yung pagtulong nila sa iyo. Walang hidden agenda kung bakit sila tumutulong sa iyo. Basta ang sa kanila, gusto nilang tulungan ka. Okay? So, napakaganda para sa iyo sa araw na yan. Year of the Dragon. Next, June 8, 2020, we have here the Page of Wands. Dito naman may makikilala kang tao. Posibleng nakilala mo na siya before at nagkita kayo ulit or bagong kakilala, okay? More on hi, hello ka sa araw na yan sa pakikipagsalamuha sa kapwa, okay? So, yan yung strongest energy mo sa araw na yan, Year of the Dragon. Next, June 9, 2020, we have here the Five of Cups. Ito naman, expectation versus reality. Okay? So, kung may ini-expect ka na darating sa araw na yan, pero um, kalungkutan yung dala nito para sa iyo kasi yung ini-expect mo na darating o yung ini-expect mo na dapat mo makita ay hindi mo nakita sa araw na yan. So, makakaramdam ka dito ng pagkadismaya, pagkalungkot, at nabiktima ka kasi ng expectation versus reality. Okay? Now, June 10, 2020, we have here the Page of Swords. Ito naman, defensive mode ka naman sa araw na yan. Medyo mapagbibintangan ka sa isang sitwasyon na nagawa mo or sitwasyon or napagbintangan ka sa isang sitwasyon na hindi mo naman siya nagawa. Okay? Yeah. Kailangan mo makaisip dito ng magandang alibay para hindi ka nila mapagbintangan sa araw na yan at kailangan maging handa ang iyong sandata para depensahan ang iyong sarili. Okay? Now, June 11, 2020, we have here the World card. So, kung mapapansin mo kasi yung the World card, natapat siya ng Webes, which is a work day, no, para sa atin. So, sinasabi dito na marami kang trabaho na matatapos sa araw na yan. Or, kung ikaw ay may nilalakad na document sa mga government agencies, baka sa araw na yan, ma-receive mo yung mga document na kailangan mo sa kanila. Okay? So, napakagandang card para sa iyo. Kasi ang means kasi ng the world card is completion or okay na yung lahat para sa iyo. Okay? Next, June 12, 2020, we have here the Four of Pentacles card sa inyo. Sinasabi naman sa atin dito na medyo nag-worry ka sa iyong pananalapi, ginagard mo na or niyayakap mo na yung huling salapi na mayroon ka pa. At hindi mo alam kung paano mo siya babudgetin para mabuhay ka at ang iyong pamilya, okay? So, yung perang mayroon ka pa o yung natitirang salapi na mayroon ka pa ay para sa iyo ay hindi mo alam kung hanggang kailan aabutin yung perang yan. Okay? So, paghandaan mo yung araw na yan para sa iyo, Year of the Dragon, at kaya mo yan. Kasi ang dragon ay isang napaka-powerful na Chinese zodiac sign, di ba? So, lahat ng powers, di ba, gamitin mo para mapaglabanan mo yung worries na yan sa pampinansyal na kalagayan mo. Next, June 13, 2020, we have here the Seven of Cups sa inyong spread. Dito naman, sinasabi naman sa atin dito na marami kang pagpipilian sa araw na yan, no? Or maraming ganap sa iyo sa araw na yan. Ngayon, mag-iingat ka sa mga ginagawa mo kasi may mga iba na negative yung dala sa iyo at kapahamakan yung dala nito sa iyo at may mga iba na magaganda naman yung dala nito para sa iyo. Okay? So, kung alam mo na negative yung kahantungan ng gagawin mo, wag mo na siyang ipagpatuloy. Okay? Otherwise, kung maganda yung dala nito para sa iyo, well, go ka na dun. Okay? Ganun lang yan kasimple, mga kasama. Okay? Sa dragon sign.
Next, Ace of Cups para sa June 14, 2020. Sinasabi sa atin dito na may bago kang makikilala na personalidad sa araw na yan. Not necessarily naman to na kakatok sa puso mo, no, or papasok sa relasyon. Pero ito ay more on acquaintances or pagkakakilala lang sa isa't isa. Okay? So, yan. Yan yung nakikita ko sa iyo sa araw na yan. Year of the Dragon. Next, June 15, we have here the Two of Pentacles sa inyong spread. Ayan, so alam naman natin ang June 15 is ang lahat ng 15 sa araw ay sahod day, di ba? At ngayon, hindi mo malaman kung saan mo babudgetin yung pera na natanggap mo sa sahod mo, di ba? So marami ka kasing pinagkagastusan at marami kang utang siguro, at hindi mo alam kung sino sa mga iyon ang una mong babayaran, di ba? Yan yung nakikita ko sa iyo sa araw na yan, at sana makayanan mo, okay? At mabudget mo ng maayos yung pera, okay? Next, June 16, 2020, we have here the Six of Pentacles. Huwag ka mag-alala naman dito. Year of the Dragon, sapagkat may mga tao na tutulong sa iyo when it comes to financial matters, okay? So kung ikaw ay nahihirapan na pagdating ng pinansyal, hindi mo alam na mayroon ng taong gusto nang umagapay at tumulong para sa iyo, okay? So ang kailangan mo lang gawin, itap mo lang yung taong yun, at kung maaaring hingan ka ng tulong, hindi magdadalawang isip itong taong ito na tulungan ka, okay? So napakaganda lang para sa iyo sa araw na yan. Next, June 17, 2020, we have here the Eight of Pentacles sa inyong spread. Sinasabi sa akin nito na posible kang maimbitahan sa isang seminar na mag-unlock ng yung skills and abilities sa araw na yan, or kung may dati ka ng kakayahan, pagdating sa seminar na yan, mas mapapaunlad or mas mamamaster mo yung kakayahan o yung skills na alam mo. Okay? So, napakagandang card para sa iyo to, Dragon. Okay? Next, June 18, we have here the Ten of Wands sa araw na yan. Stressful day ang nag-aabang sa iyo sa araw na yan. Sobrang tambak ng trabaho ang naghahantay para sa iyo. Ngayon, ang payo ko lang sa iyo, Year of the Dragon, kung dumating man yung araw na yan at nagkatotoo na maraming trabaho or tampak ka ng trabaho, kailangan mong mag-tap or humingi ng tulong sa ibang tao para gumaan yung pasanin mo sa buhay. Okay? Anyways, malapit ka na sa bayan, malapit mo ng, ano na yan 10 na yan patapos na. So, ibig sabihin nito, mabilis mo rin naman yang matatapos yung tambak na trabaho na nakaantabay sa iyo sa araw na yan. Okay? So, maganda rin naman ang card na ito para sa iyo. Next, June, 19, 2020, we have here the Wheel of the Year card. Ito naman sinasabi naman sa akin dito na kung ikaw ay may balak na tumaya sa loto or mag-take ng mga game of chance, where there's cellphone man yan or virtual or yung totoong sugal, posibleng manalo ka, okay? Pero hindi naman masyadong kalakihan. Yung pagkapanalo nito ay sapat na para matugunan ang pangangailangan ng iyong pamilya sa mga darating na panahon, okay? So napakagandang card para sa iyo, Year of the Dragon sa araw na yan. Isa pa kasi, ang Wheel of the Year card, minsan lang kasi ito lumalabas sa spread, no? Sa tarot deck. Kaya napakaganda lang para sa iyo. Now, sa June 20, 2020, we have here the Death card. So, medyo negative ang dating nito sa akin, no? May isang bagay or isang tao na magwawakas, no? Sa buhay mo. Pwedeng magwakas ang buhay, wag naman sana. Or sa sarili mo, posibleng ikaw ay mag-resign sa trabaho mo, or posibleng sibagin ka sa trabaho mo sa araw na yan.
medyo sad ending ang naghahantay sa iyo sa araw na yan, no? So, antabayanan mo at ihanda mo yung sarili mo sa mga balitang matatanggap mo. Okay? Next, June 21, 2020, we have here the Three of Wands. Ito naman, kung ikaw ay single dito, na Year of the Dragon at naghahantay ka ng the one mo, ang mensahe nito sa iyo, kung ikaw ay nagtatanong na kung darating na ba siya sa iyo sa araw na yan or sa month na ito, ang sagot nito ay no. Hindi po. Sorry po ha sa Year of the Dragon sapagkat malayo pa itong specific person na ito sa iyo. At siguro may mga bagay din siyang kailangang tapusin bago niya patunayan sa iyo na karapat dapat ka or karapat dapat siya sa iyong pagmamahal. Okay? So, yan yung nakikita ko sa iyo sa araw na yan. Next, June 19 or June 22, 2020, we have here the Knight of Swords sa iyong spread. Medyo palaban ka sa araw na yan, no? At from the start, no, pagpasok mo pa lang sa trabaho, challenges na yung naghahantay para sa iyo, no? Kung maaari makipagbalyahan or makapanakit ka ng ibang tao just to make your ano ba ito? Just to mangyari, yung gusto mong mangyari ay gagawin mo talaga, di ba? So, yan yung nakikita ko sa iyo sa araw na ito, Year of the Dragon, okay? Next, June 23, we have here the Seven of Pentacles sa inyong spread. Ito naman sinasabi sa akin na challenging ang araw na ito para sa iyo at patuloy mong pinaglalabanan yung hirap ng trabaho na nakaantabay sa iyo sa araw na yan. At ang source ng iyong or ang inspirasyon mo para makayanan mo yung mga problemang ito sa iyong trabaho, ang iyong pamilya. Okay? So, yan yung nagbibigay ng lakas ng loob para harapin mo ang trabaho. Kahit mahirap man yan, kahit nakakapagod, kinakaya mo kasi yan ay inilalaan mo para sa kanila. Okay? So, negative man or positive, ikaw ang bahalang mag-assess nito para sa iyo, Year of the Dragon. Ito, negative to. June 24, 2020, we have here the Moon card. Ang the Moon card, lagi sa akin to, ang interpretasyon ko sa card na ito ay isang card ng pagkahanap ng isang bagay na importante. Okay? So, dito sa araw na yan, sinasabi na mahihirapan kang maghanap ng bagay na importante sa iyo. Okay? Literal to na bagay ha, na importante sa iyo na hindi mo makita-kita. Okay? Kasi nakalimutan mo na kung saan mo siya tinanggo, kung saan mo siya huling nilagay. Kaya napapraning ka or nagbibigay ito ng mental stress sa iyo sa araw na yan. Okay? So, yan yung mensahe sa iyo nito, Year of the Dragon. Next, June 25, 2020, we have here the Strength card. Ito naman sinasabi sa akin ito na maganda yung estado ng kalusugan mo. At kung sa trabaho naman, pinapakita nito sa akin na energetic ka sa trabaho mo at hindi ka nagpapa-apekto sa mga negative vibes na nangyayari sa paligid mo, sa workplace mo, okay? At ang mensahe naman sa iyo sa araw na yan ay kailangan mo mag-take ng enough rest, huwag kang masyadong magpuyat sa araw na yan, okay? Next, June 26, 2020, we have here Ace of Wands sa inyong spread. Sinasabi naman sa akin dito na may bagong opportunity na kailangan mong pasukin sa araw na yan, okay? Yan yung nakikita ko sa iyo sa araw na yan. At, bagong umaga, bagong pag-asa, bagong pagkakataon ang naghahantay para sa iyo sa araw na yan, okay? Na posibleng magpabago ito ng buhay mo. Okay? So, kung may matutuklasan ka man na isang ideya sa araw na yan, well, i-embrace mo siya, no? Tanggapin mo kasi para rin naman yan sa iyo yung mga nangyayaring yan sa iyo. Okay? Next, June 27, 2020, we have here the Two of Cups sa inyong spread. Ito naman, sa
magre-resonate ito sa mga taong may specific person, may jowa, may kinakasama. Posibleng may surprise date kayo sa araw na yan. At posibleng ipakita sa iyo ng specific person, ng jowa, ng kinakasama mo, ang tunay na intensyon at ang kung gaano siya nagmamahal para sa iyo. Okay? So, medyo kilig-kilig match ang araw na ito para sa iyo, Year of the Dragon. Next, June 28, 2020, we have here the Six of Swords sa inyong spread. Sinasabi naman sa akin dito na mag-iingat ka sa mga paggagala mo, no? Sa araw na yan, posibleng maka-encounter ka ng aksidente sa araw na yan, lalo na kung ang paggagala na yan ay kakailanganin ng boat or bangka para mapuntahan mo yung gusto mong puntahan, okay? Mas lalong mas pwedeng magkatotoo dito yung mga boat accidents and aksidente sa dagat. Well, kailangan kung maiwasan mo, huwag kang maglakbay sa araw na yun. Okay? Hayaan mo siyang palipasin mo muna ito. Next, June 29, 2020, we have here the Three of Swords sa inyong spread. Ito naman, sinasabi naman sa akin dito, na posibleng magkaroon ka ng sakit sa puso or sa respiratory illness ang mangyari sa iyo sa araw na ito. Ito ay literal na sakit sa puso, no? Kaya kung makaramdam ka ng naka-hypertension ka sa araw na yan, well, kailangan mong magpahinga muna, no? Until na makayanan mo nang magtrabaho ulit. Ang posibleng umatake ito dahil medyo mainit yung ulo mo sa araw na yan at nagsisigaw ka sa kumpanya mo sa araw na yan. Kaya umaatake yung sakit sa puso mo sa araw na yan. Okay? Kaya kung totoo man yung sinabi ko, kailangan ang gawin nyo lang ay maging kalmado lang at i-convert mo yung isip mo into a positive vibes, okay? Last, June 30, 2020, we have here the Queen of Swords sa inyong spread. Sinasabi sa akin dito na kung ikaw ay chill lang, no? Sa workplace mo, or ikaw ay chill lang sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Negative kasi yung nangyayari sa paligid mo pero wala lang ito para sa iyo kasi hindi ka naman kasama doon sa mga naapektuhan. Pero nakikita ko rin na may sitwasyon na mangyayari sa iyo sa araw na yan na ikaw ang direktang maapektuhan, no? Kaya nakahanda yung swords mo bilang panlaban or bilang paglaban sa stand mo, okay? Or sa pagkatao mo or sa sarili mo, okay? Nakahanda kang ipaglaban yung mga bagay na ipinaglalaban mo, okay? Yan yung bottom line yan sa araw na yan, Year of the Dragon, okay? So yan yung kabuuan ng inyong reading, Year of the Dragon para sa buwang ito ng Hunyo 2020. Sana inyo pong magustuhan. Kung inyo pong nagustuhan, i-click nyo po yung like, share, and subscribe sa aking channel. At kung kayo naman po ay magpapa-free tarot reading, ay pwede naman po. Click nyo po yung link sa ating description box at sagutin nyo po yung inihanda kong online form roon. Okay? Kung kayo naman po ay magpapabate, ilagay nyo po yung name na babatiin ko, yung location niya at kung ano po yung ipapabati ko sa kanya. Okay, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo riyan at magandang buhay sa inyong lahat. Year of the Dragon. Okay? Thank you.